Sa middleweight division ay may laban na naman tayong dapat abangan na posibleng magbigay ng upset. At ito nga ay ang laban ni Shaquille Thompson versus Brad Pauls. Undefeated itong si Shaquille Thompson at siya yung lamado dito mga katropa, kaya unahin nating tingnan yung kanyang professional boxing record. Mayroon siyang 15 wins, 11 of those wins coming by way of knockout. Wala pang talo, walang draw. Middleweight division, mayroon itong knockout ratio na 73.33%, 28 years old pa lamang sa kasalukuyan. Southpaw ang boxing stance nito, mayroon itong height na 6 foot 3 inches. Walang nakalagay sa kanyang rates mga katropa, so diretso tayo dito sa kanyang huling tatlong laban. Noong September 27 taong 2024, nakalaban niya itong si River Wilson Bent at nakuha niya yung panalo. Technical knockout sa loob lamang ng round 3, hindi umabot sa round 10. February 7 taong 2025, nakalaban naman niya si David Benitez at nakuha niya pa rin yung impresibong panalo, knockout sa round 4. Round 8 sana yung schedule. At yung panghuli, September 27 taong 2025, ito namang si Grant Dennis at tinalo niya by second round knockout. Hindi umabot sa round 8 pa rin mga katropa. So dito na tayo sa underdog na si Brad Pauls. Si Brad Pauls ay mayroong 20 wins, 11 of those wins coming by way of knockout, 2 talo na at mayroong isang tabla. Parehong lumalaban sa middleweight division. Mayroon siyang knockout ratio na 55%. 32 years old sa kasalukuyan, orthodox ang kanyang boxing stance, mayroon siyang height na 5 foot 10 inches. Nakalagay dito sa kanyang reach ay 74 inches. Huling tatlong laban ni Brad Pauls mga katropa, July 20 taong 2024 kontra kay Nathan Heaney. At nakuha niya yung panalo via technical knockout sa round 12. So magandang laban yun mga katropa, no? Rematch nila yun. Una nga nilang pagharap ni Nathan Heaney ay nag-draw yung laban. Sa kanilang rematch ay nakuha na niya yung panalo via technical knockout sa round 12, no? So nasundan noong December 7 taon 2025 kontra naman kay Denzel Bentley. Kinapos yung kanyang performance mga katropa, no? Natalo siya by 12 round unanimous decision. At noong May 31 taong 2025 pa rin, nakalaban naman niya itong si Omer Rodriguez at nakuha niya yung panalo by round 8 sa puntos mga katropa. So, ang kanilang schedule ng laban ay ngayong March 28 taong 2026, no? So, sino ba yung mayroong advantage sa kanilang physical statistics? So, advantage dito si Shaquille Thompson mga katropa sa kanilang height, no? Lamang siya ng 5 inches sa kanilang tangkad. Ayun nga lang, pagdating sa reach, wala tayong record kay Shaquille Thompson kung ano yung kanyang sukat sa kanyang galamay. Ito lang kay Brad Pauls, mayroon siyang 74 inches. So, mahaba na rin ito mga katropa. So, pagpalagay natin, mas advantage dito yung matangkad na si Shaquille Thompson. Sino yung may lamang sa power comparison? Sa power comparison mga katropa, dahil nga sa tingin ko halos parehas lang yung impact. Subalit dahil mas malaki nga itong undefeated fighter na si Shaquille Thompson, ay ibibigay ko sa kanya yung bahagyang kalamangan lamang. 55% yung ilalagay ko sa kanya na mas pabor siya ng kunti sa power comparison. 45% dito kay Brad Pauls mga katropa. Dagdag pa natin, mas nakakalamang siya pagdating sa edad, ano? 32 years old itong si Brad Pauls, samantalang siya ay 28 years old pa lamang. So 4 na taon yung kanyang bintahe pagdating sa edad dito. So kaya mas yung kanyang ilagay natin ng pabor sa kanya, bahagya yung power dito. Subalit hindi naman ganun ka bintahe, kalayo yung bintahe, dahil kung titingnan din naman natin itong performance ni Brad Pauls mga katropa ay mapapabilib din tayo dito, ano? Nandyan yung puso, yung snap ng kanyang mga suntok, yung kanyang mga opinsa nandyan, yung tibay nandyan din. Kaya magandang laban talaga ito na dapat natin panoorin at posible din magbigay ng upset na naman ito. So dito tayo sa speed and footwork, sino ba yung mas lamang sa speed and footwork? Well, dito mga katropa, mas nakakalamang si Brad Pauls dito pagdating sa speed and footwork. Kung titingnan natin, mas mabilis yung kanyang mga opinsa, no? Mas mabilis din yung kanyang galaw kontra dito sa undefeated na si Shaquille Thompson. Kaya ipapabor ko sa kanya yung kalamangan 60% to 40%. Pabor dito kay Brad Pauls pagdating sa speed and footwork.
So proceed tayo dito sa endurance at durability. Sino yung mas nakakalamang pagdating sa endurance at durability? Well mga katropa, no, base sa mga previous na laban, sa kanilang pag titingnan natin yung dito sa kanilang box rec mga katropa, mas nakakalamang ng mga quality of opponents itong si Brad Pauls mga katropa. Hindi pa laban ng katulad sa kalibre ni na Denzel Bentley at si Nathan Heaney. Walang ganong klaseng kalaban na kalibreng kalaban na nakaharap itong undefeated fighter na si Shaquille Thompson mga katropa. At kaya nasasabi ko mas subok na itong si Brad Pauls. Kaya nasasabi ko nasa kanya yung kalamangan dito mga katropa. Napabor dito si Brad Pauls pagdating sa mga quality of opponents, no. Kaya ibibigay ko sa kanya yung kalamangan dito sa endurance at durability dahil nga tested na yung kanyang mga laban kumpara dito sa mga kalaban ni Shaquille Thompson na hindi gaanong impresibo yung mga record nito. Kaya ibibigay ko sa kanya 60% yung pabor dito kay Brad Pauls pagdating sa endurance at durability, 40% lamang dito kay Shaquille Thompson. So ano ba yung dapat nang iwasan ng bawat isa sa kanila? Ang dapat iwasan ni Brad Pauls sa kanilang paparating na laban mga katropa ay yung matutulis na jab ni Shaquille Thompson dito mga katropa at yung biglaang 1-2 na kombinasyon. Malakas yung lip straight nitong si Shaquille Thompson. Yun lang yung medyo dapat din nating obserbaran, bantayan din dito mga katropa dahil mas malaki itong si Shaquille Thompson. Kaya pagdating sa impact, no, isa rin magmamatter din ito. Lalo na pag medyo tumatagal yung laban. So ang mga banat din ni Shaquille Thompson sa katawan, malupit din yung banat nito sa katawan mga katropa, bumabanat din ito ano. Kaya dapat din na i-consider ito sa kampo ni Brad Pauls na dapat niyang ingatan. At pagdating naman sa close range, yung uppercut kasi nakakalamang dito kung babanat ng uppercut itong si Shaquille Thompson dahil nga mas maliit, no, itong si Brad Pauls, mas matangkad itong si Shaquille Thompson kaya nasa kanya yung kalamangan pagdating sa close range na paggamitin na yung tama yung kanyang uppercut dito. So pagdating naman dito kay Shaquille Thompson, ano ba yung dapat niyang iwasan pagdating sa kanilang laban? Dapat niya talagang bantayan dito mga katropa yung counter lip hook ni Brad Pauls dahil nakikita ko sa mga previous na laban napaka-effective ng counter lip hook nito at biglaan pa kung gagamitin nitong si Brad Pauls at ilang kalaban na yung nadadali sa kanyang counter lip hook dito at mahilig pa naman na magpababa ng right hand itong si Shaquille Thompson. Napalagay ko ito yung opportunity dito ni Brad Pauls mga katropa, yung kanyang pamatay na counter lip hook dito. Dahil may habit itong si Shaquille Thompson na kahit nasa punching range na ng kalaban ay ibababa niya yung kanyang kanang kamay. Sa palagay ko kaya ko nasasabi na posibleng ma-upset talaga dito yung liyamado na si Shaquille Thompson dahil sa bad habit niyang yan. So yung overright hand din nitong si Brad Pauls napakalakas din mga katropa. Kaya posible talagang magkaroon ng stoppage din dito kapag nasapul yung panga nitong si Shaquille Thompson dito mga katropa dahil nga sa nasabi ko kanina hindi pa nakalaban ng mga dekalibreng kalaban itong si Shaquille Thompson katulad sa mga naranasan nitong si Brad Pauls mga katropa. Kaya palagay ko pag nasubukan ni Shaquille Thompson yung mga malulupit na opensa nitong si Brad Pauls ay titingnan natin kung paano niya i-handle yung power, no, yung reaction niya. Ano yung kanyang reaction kapag siya yung tinamaan? Kasi itong si Brad Pauls ay subok na. Nakita na natin sa kanyang mga previous na laban, no, kina Denzel Bentley at kay Nathan Heaney na may lakas din at na-manage niya naman. So pagdating naman dito sa ano ba yung dapat na i-take advantage ng dalawa? Unahin natin dito kay Brad Pauls mga katropa. Well, kailangan ni Brad Pauls dito i-capitalize yung exposed na chain nitong si Shaquille Thompson kapag pumapasok ito dahil kahit matangkad itong si Shaquille Thompson mga katropa ay hindi naman ito alam yung wala siyang masyadong counter punching ability, hindi ito nagbabackward hindi ito nagbaback pedal, no, pagdating sa laban. Kadalasan ginagawa nito ay siya yung moving forward talaga, siya yung nagpe-pressure ng kalaban
At yun nga siguro, dahil nga hindi pa siya nakaharap ng mga fighter na di kalibre o kahit sing level na niya man lang, no? Hindi pa siya nakaharap ng mabigat na klaseng kalaban. Kaya pagdating dito, medyo excited din akong panoorin ito kung ano yung magiging reaksyon ni Shaquille Thompson dito kapag nakipagpalitan na itong dalawa at paano niya i-handle yung power din ni Brad Pauls, dahil kahit na mas malamang pagdating sa knockout ratio itong si Shaquille Thompson, mga katropa, sabi ko nga hindi ako masyadong buo yung paniniwala ko dyan sa knockout ratio dahil depende rin talaga sa mga previous na nakalaban kung gaano ka-quality yung mga nakalaban dyan. Kaya sa aking pag-obserba, mabigat din yung mga suntok nitong si Brad Pauls, kaya isa rin to sa nakaka-excite sa akin kung paano i-handle ni Shaquille Thompson yung mga banat ni Brad Pauls. At ganun din naman itong si Brad Pauls dahil may lakas din itong undefeated na si Shaquille Thompson at mas malaki pa sa kanya, ano? At yung right hand ni Shaquille Thompson, kapag binababa niya, dapat i-capitalize talaga yon ni Brad Pauls, mga katropa. Yung kanyang mabilis na counter left hook, kailangan niya talagang gamitin dito, ano? At yung kanyang mga malutong din na mga body shot, dapat gamitin niya talaga dito dahil wala pang masyadong experience itong si Shaquille Thompson, kaya advantage talaga dito pagdating sa dikdikan ng laban itong underdog na si Brad Pauls. So dito naman kay Shaquille Thompson, ano yung mga dapat niyang gawin dito, mga katropa? So dahil nga mas malaki siya, mas matangkad, no? Kahit hindi natin nakuha yung accurate, no? Dahil wala sa online yung kanyang ano ba talaga yung kanyang reach. So ipagpalagay na lang natin, i-assume natin na siya yung mas may bintahe dito dahil siya yung mas malaki, ano? So kadalasan pag malaki yung isang tao, mas mahaba rin yung kanyang reach, no? Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero sa pagkakataong ito, ipagpalagay na lang natin, i-assume na lang natin dahil siya yung mas malaki dito, mas malaking mama dito sa kanilang dalawa. So gamitin niya dapat yung kanyang mga jab dito, mga katropa, i-maintain niya yung mga distansya, no? Dahil ang dapat talagang gawin din nito ni Brad Pauls ay pasukin niya talaga dito dahil malaki itong kalaban. Hindi pwede na maglaro siya dito ng technical, no? Dahil baka makadihado pa siya pagdating sa mga judges, no? Kaya dapat pasukin niya talaga ito. At ito rin yung, kasi hindi rin talaga magkalayo na ganun yung mangyayari dahil pressure fighter din itong si Shaquille Thompson, mga katropa. Itong undefeated, pressure fighter rin ito. At siya yung malaki. Kaya labanan talaga ng sino yung mas matibay, sino yung mas durability dito. Yung endurance at durability dito ay magmamatter din talaga. Dapat pagkatapos siyang bumitaw ng mga jab at yung mga kanyang kombinasyon ay hindi siya magiging stationary sa kanyang posisyon, mga katropa, no? Dapat umalis siya kaagad para hindi siya ma-counteran agad nitong si Brad Pauls, at bagay na kulang pa sa experience itong si Shaquille Thompson. Kaya malaki talaga, para sa akin, malaki talaga yung pag-asa dito ni Brad Pauls na makuha niya dito yung panalo. Palagay ko pag hanapan ng paraan na pag natamaan siya dito ng mabilis na counter left hook ay maging intimidate na siya dito, magbitaw niyang kanyang mga jab. At kapag kung ganun ang nangyari ay lalong mas maliwanag na pumapabor talaga dito kay Brad Pauls yung laban na ito. So sa aking observation dito, mga katropa, base sa pagbe-breakdown natin, si Shaquille Thompson, dapat siya yung magbubuli dapat dito kay Brad Pauls, lalo na sa mga pag-umpisa pa lang ng laban dahil siya yung mas malaki. Dapat magkaroon ng takot at respeto sa kanya itong si Brad Pauls. Subalit, yun nga, mas may experience na itong si Brad Pauls. Palagay ko mas alam na niyang paano i-handle ito, no? Mas may potensyal na bumaliktad kahit na medyo mahirapan siya sa mga unang round, no? Mga first 4 rounds siguro, first 3 rounds, 3 to 4 rounds, mahirapan siya, pero pagdating na habang tumatagal yung laban, palagay ko papabor na sa kanya yung rhythm ng laban na ito. So 10 rounds yung schedule ng kanilang laban. So mas ito nga, pagdating na sa mga previous na mga laban nila sa kanilang professional boxing career, dito ko ibibigay yung kalamangan kay Brad Pauls, mga katropa. 70% yung nakikita kong lamang sa kanya dito. Anong laban na yung mas mahaba sa kanila,
Lumalamang talaga itong si Brad Pauls kumpara dito kay Shaquille Thompson. Final prediction ko dito mga tropa, sa nakikita ko dito, Brad Pauls ako dito by decision. Pero hindi na rin ako magugulat kapag nakuha ni Brad Pauls yung panalo by technical knockout sa late rounds mga katropa. So kayo mga katropa, ano ay yung sa palagay sa laban na ito? Sang-ayon ba kayo sa aking breakdown dito o mapanig kayo sa liamado na itong undefeated na si Shaquille Thompson? Paki-comment nyo na lang yung inyong mga obserbasyon dito at inyong mga prediksyon mga katropa. Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli.